Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Christine. Wala sa kamalayan ko ang mararanasan ko na katatakutan. Kumbaga, hindi ko inaasahan. Nangyari ito sa lugar namin sa Amlan. Hindi na may pagkakailana sa Amlan, lalo na sa bukid banda. Maraming aswang. Ewan ko lang ngayong kasalukuyan. Basta noong dekada 90, bantog at marami ang mga ito. At ito na yung mga panahon kung saan ako nakaranas ng ganitong klaseng katatakutan. Itong taong tahimik, mabait, mapagbigay at saksakan ng talino ay meron palang itinatago sa sarili nun. Kung kilabot lang ang pag-uusapan, siguro maihahalin tulad ng kilabot ko noon sa naranasan ng ibang mga sender dito sa channel. Nakakabaliw at talagang hindi ko mapagtanto ang lahat. High school ako, 4th year, at isa sa mga nakahanay bilang may mataas na marka. Hindi ko naman sana mararanasan ito kung hindi lang ako medyo naging malandi. I mean, hindi yung iniisip niyo dyan, Sir Seth. Pero may kinawiwilihan ako at pinili ko maging ganito. Kunwari wala lang pero may motibo. Ang taong pinupukol ko, katabi ko lang at ito na nga yung kinawiwilihan ko na pangalanan nating Franz. Bali boys at girls kasi sa bawat upuan para iwas sa tabi-tabi. Maging sa ibang subject ganun din nun. Yung mga barkada mo malayo sa'yo. Pero sa science subject ko lang siya nakakatabi. Transfer siya at galing siya sa bukiran ng Amlan. Natatawa talaga ako sa pinaggagawa ko noon. Nagsusulat kasi ako sa kapirasong papel tapos pinapabasa ko sa kanya na sabay kaming mag-recess. O kung hindi naman kaya, sabay kami sa pag-uwi noon. Sumasagot ng sulat. Wala daw problema. Hanggang sa kalaunan ay nakuha ko talaga ang simpatya nito at naging close kami. Kung anong mga projects noon magkakagrupo kami. At kung ang project ay pang-dalawahan lang, kami ang magkasama. Lalo na yung proyekto noon na pinagawa kami ng Dynamo. Kung hindi ako nagkakamali ay naranasan na rin ito ng iba. Coil o wire at magnet. Etong coil o wire, pinapaikot pabilog at tinidikit ito sa tingting. Pwede din yung tube ng ballpen at kapag maayos ang pagkakagawa, aandar at iikot ito kapag kinabit ng baterya. Hindi ko lang napagtanto noon na liligawan niya pala ako. Nakakaya ba namang bigla na lang nagparamdam na kung pwede ba umano kapag magkasama ulit kami sa pag-uwi. Hindi na kwento-kwento lamang ang paksa, kundi panliligaw na umano niya. Kinilig ako noon at hindi kaagad nakapagsalita. Hanggang sa sinabi ko na ang corny naman niya pero sinigundan ko ito na siya ang bahala. Na sinasamantala niya yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Napangiti si Franz. Ang totoo, ako naman talagang nananamantala ng pagkakataon. Nung umuwi kami ay napakatahimik. Malapit na lang dumating sa amin banda, wala pa rin kibuan. Kaya naman sinabi ko na nasaan na yung panata niya kanina. Huwag niyang sabihin na nahihiya siya. Parang hindi ko ata kaya. Pwede bang wag muna? Sabi ko noon. Sinagot ko siya na siya ang bahala. Binilisan ko yung lakad noon at tumiko na sa aming lugar. Looban yung amin. Mula sa highway mga 2 ektarya ang layo ng bahay na yon. Parang compound. Pero malawak at lahat ng nakatira dito kaanak namin. Etong si Franz ay hindi ko pa talaga alam kung saan nakatira. Basta sumasakay ito ng habal matapos makarating sa may Ilaya. Sabi niya medyo bukid pero hindi talaga katulad ng tirahan nila dati na nasa liblib na ng Amlan banda yon. Malayong malayo. Kinabukasan wala na. Nagpatuloy ang walang kibuan noon. Nagmeet siya yung simpleng salaysay niyang yun nang pagkailangan naming dalawa. Ako'y naantay ko lang naman siya.
hanggang hindi ko inaasahan na mababastos ako noon. May kamag-aral kaming ubod ng pilyo. Nang hipo, recess nun. Tapos kasama ko si Franz. Tumambay kami sa gilid ng library. Dumaan bigla itong kamag-aral na pilyo tapos sumimpli ito ng hawak sa dibdib ko. Yung tipong pabiro lang. Tumawa ng tumawa. Minura ko, hinabol at talagang sinabunutan ko ito. Hindi daw niya sinasadya. Sabi ko, gawain nila yun kaya alam kong sinadya talaga. Ganito kasi ang grupo ng bastos na yun na pangalanan nating Martilo eh. Bali nagpupustahan yung mga yon. Trip-trip lang ba nila kung kaya ba nilang gawin ang isang bagay nun? Ganun. Kadalasan bastos eh. Madalas nga nagka-guidance sa mga ito. Pero walang kadala-dala. Patuloy ako sa ginagawa ko. Inaawat na ako noon ni Franz. Pero bigla na lang akong sinikmuraan. Dahilan para mapaatungal talaga ako noon sa sakit at hinimatay. Nagising ako. Nasa klinik. At itong si Martilo ay naroroon sa guidance. Ay naman kay Franz, iki-kick out daw yun. Pinatawag ako sa guidance. Siyempre, alam na yung mga mangyayari. Mag-iimbestiga na ang tagapamahala kasama ng principal. Saksi ako sa kasinungalungan ni Martilo. Hindi naman daw niya sinasadya tapos bigla na lang daw akong nagwala noon at sinabunutan siya. Pero naroroon si Franz at sinabing nang bastos daw talaga itong si Martilo. Nakita niyang lahat. At may mga kasama pa ito na nagtatawanan sa isang banda. Buong grupo ni Martilo, automatic kick out. Galit na galit ang mga ito kay Franz at sa akin. Nagbanta pa ito. Nabahala ako noon kaya pagkatapos ng lahat ay nagpa-blatter kagad ako. Sila ng grupo ni Martilo. Ang akala ko'y magiging ayos na. Pero mas lumala pa. Dahil may mga barkadang tambay itong si Martilo noon. Inaatangan kami ni Franz. Hindi na nga ako naglalakad eh. Sumasakay na lamang ako ng tricycle. Habang ito namang si Franz ay sumasakay na din noon. Kung hindi ako nagkakamali, 1 linggo na lamang araw na ng patay at kaluluwa. Ito yung mga sandaling sinabi ni Franz na kung ayaw talaga kaming tigilan nila Martilo, makakatikim ito sa kanya. Napakaseryoso ni Franz. Kitang-kita ko ang reaksyon ng mukha nito na nanggigigil. Sabi ko naman hayaan niya na lang. Hanggang atang lang naman tapos hindi lumalapit. Pagsapit ng hapon, nang papauwi na kami. Sabi ni Franz sa akin na maglalakad lamang siya. Nag-alala ako. Sinabihan ko siya na ako nang bahala sa pamasahe basta sumakay lang siya pero nagmatigas ito. Sinabi pa noon na yung pananakit daw sa akin ni Martilo. Pinalampas niya lang. Pero na hindi na siguro tama naggambalain pa kami nito araw-araw. Sinabi kong sasama ako. Sasamahan ko siya. Hindi umimik ang binata. Naglakad lang ito at wala itong ingay at napakatahimik talaga. Nakabuntot ako sa kanya na para ba kaming nagtatampuhan. Mula sa eskwelahan patungong kanluran, walang mapaglagyan ng kaba ko nun. Panay ang sipat ko sa giliran sa mga napapadaan. Nakakasalubong. Maigi kong binabantayan. Baka kasi isa sa mga ito yun na pala ang grupo ng mga kalaban. Kapag umiinto itong si Franz ay tinutulak ko kasi nga natatakot ako. Lalo na sa parting bihira lang yung mga tao. Nung matatanaw ng likuan patungo sa amin, sinabi ko dito sa lalaki na pumusit muna sa bahay. Pero hindi siya nagsalita. Hanggang sa isang waiting shed, nakita kong naroroon itong si Martilo. Kasama ang 3 kaibigan niya mga tambay nun. Wala yung mga kasama niyang na-kick out. Mga parang adik lang yung naroroon. Sinabihan ko si Franz na huwag siyang hihinto at diretso lang. Lalampasan na sana itong waiting shed nang bigla na lang kumabig si Franz at hindi diretsong patungo sa sinasabi ko, kundi doon sa waiting shed na yon. Itinukod pa ang kamay sa haligi at kalmadong nagwika ng,
Kung ako sa inyo, magpapakatino ako. Ikaw, Martilo, hindi ka napapatino ng eskwelahan at alam kong ganun din sa mga magulang mo. Pero kapag nagpatuloy kayo sa paggambala sa amin, ito lang sasabihin ko, malilintikan kayo sa akin. Napabuntong hininga talaga ako nun. Nanigas yung kaugatan ko eh. Hindi ako nakagalaw. Nakatitig dito kay Martilo na tumayo at lumapit kay Franz. Nagtitigan silang dalawa. Nakangisi si Martilo, habang kay Franz naman ang talim na mga mata nito. Inaano ka ba? Sinaktan ka ba? Yabang mong tagabundok ka. Nag-iisa ka lang at apat kami oh. Ano to? Isasabong mo din yung babaeng kasama mo. Kung sa bagay, may kasalanan nga naman tong babae sa akin. Sinira yung pag-aaral ko nito eh. Wika ni Martilo. Sabay hablot sa kamay ko. Pero tinapik ito ni Franz. Sinakal si Martilo at kitang-kita ko talaga ang diin ng pagkasakal. Itinulak pa ito sa isang haligi at namumula ang mukha habang nagpupumiglas nun. Ang lakas ni Franz, Sir Seth. Malaki sa kanya si Martilo pero hindi man lang nakapalag. Samantala, bigla namang sinipa si Franz ng isa sa mga kasama. Matapos masipa, sinakmal ni Franz sa mukha. Halos bumaon ang kuko nito sa pisngi nun. Binitawan din naman kaagad yun at itinulak. Binitawan na din si Martilo at umuubo ito. Akmang may bumunuting kung anong isa pa pero pinangdilatan ito ng mga mata ni Franz kasabay ng pagwika ng mamamatay ka lang kapag itinuloy mo yan. Gulat na gulat ako noon. Iba ang boses ni Franz. Gasgas na parang hinugot sa lalamunan. Itong si Martilo ay napapitlag. Tumakbo ang tatlong mga kasama. Si Martilo na lamang ang naroroon at hindi nakapagsalita. Naupo ito at kitang-kita ko ang panginginig ng katawan niya. Sabi ni Martilo ay demonyo daw si Franz. Muling nagsalita si Franz pero hindi nagasgas ang boses nito. Walang ibang demonyo dito kung hindi kayo. Mabuti sinakal lang kita eh. Mabuti yun lang ang naisipan ko. Dahil kung iba pa, walang minuto, patay ka na. Umalis ka dito. Wag ka na magpapakita sa akin muli ha. Dahil kapag ginawa mo yun, asahan mo ng mas malala pang gagawin ko sa'yo. 10 na mga kasama mo. Hindi ko kayo patutulugin. Matapos makapagsalita nitong si Franz, parang tutang umalis si Martilo. Ako noon hindi pa nare-register lahat ng mga kaganapan. Naroroon pa ako sa estado ng pagkabigla. Hindi sa presensya nila Martilo kung hindi ang ginawa ni Franz noon. Tumitig ito sa akin at nagudyat ng pagtango. Ang sabi ng lalaki ay ihahatid niya raw ko sa amin. Araw-araw niya akong ihahatid. Malayo pa naman ang amin mula sa kalsada. At ang bawat gilid patubo. Baka makaisip ng masama umano si Martilo. Hindi naman ako nagsalita. Bumuntong hininga ako muli at tumango. Hinatid niya ako. Napakatahimik niya. Nang makarating sa amin ay nakita kaagad ako ng mga magulang ko na kasamang lalaki. Kilala na naman nila si Franz. Maraming beses na kasi itong nakadalaw sa amin lalo na yung mga may proyekto kami. Oh, ba't parang nagtatalo kayo? Ang sasama ng mukha nyo ah. Nag-away ba kayo? Magkasintahan na kayong dalawa no? Bungad ng tatay ko na pangalanan na lamang nating Tatay Gislaw. Si nanay naman na tawagin nating Nanay Cecilia. Nakangiti lang. Ikaw talaga tito. Kaibigan ko lang yung anak nyo. Inihatid ko lang kasi nga may nakasagutan na kamag-aral dun sa daanan eh. Tapang pa naman itong si Christina. Mwe, di nga. Kayo ah. Alam kong doon din patungo yan. Sabi ng anak ko may isa pagka binabae ka raw. Dong Franz, huwag mong sayangin yung pagiging magandang lalaki mo. Sinita ko yung tatay nun. Sabi ko puro na lang siyang panunukso eh. Ganun talaga kapag kasama ko itong si Franz sa amin. Si nanay man, ngisi lang ng ngisi. Kala mo kompleto pa yung mga ngipin. Maging yung kapatid kong lalaki. Wari ko'y botong-boto sila dito kay Franz. Umalis din kaman kaagad si Franz.
Hinaya pa ito ng merienda pero gaya ng nakagawian, tumatanggi. Yung bahay namin pala ay karaniwang tanang pang probinsya lang. Bungalow, kalahating kahoy, kalahati semento. Amakan ng dingding na may dobleng plywood sa loob. Tapos may bakuran at sa bukana ng bakuran, may kamalig. Malaki ang kamalig. Puro kita sa amin. Hindi talaga mawala sa isip ko yung nangyari. Parang hindi tao si Franz. Basta hindi magagawa ng karaniwang tao ang ganon. Biruin mo, sinakal niya ng walang ano-ano si Martilo. At napakalakas pa. Halata naman kasi nga labis talagang nasaktan si Martilo nun. Bumakat pa nga yung kamay ni Franz sa leeg eh. Sasabihin ko sana sa mga magulang ko ito pero pinili ko na lang na isarili. Baka kasi mabahala pa sila. Pero ang kapatid kong lalaki, na pangalanan nating Kuya Bert, nakita pa lang lahat. Naroroon lang pala ito sa kabilang parte ng kalsada. Nakatambay sa isang tindahan. May looban din kasi sa kabilang parte nun. Sikreto akong kinausap. Matapos ko lang makapagbihis at magsasaing sana, lumapit yun at nagwika ng, tutulong sana ako pero nagulat ako sa naging asta ni Franz. Ganun lang niya pinanton yung mga tambay oh. Nakakapangilabot naman yun. Yung kaibigan kong tindero nakita Ganyan bunso, ganyan yung mga lalaki. Huwag mong papakawalan yun ha. Kala ko naman kuya kung ano na. Ay naku sa'yo kuya. Magkakaparehas talaga kayo ng ugali ni tatay. Umalis ka't naaawalibadbaran ako sa mukha mo Tatlo kaming magkakapatid. Ang pinakabunso ako. Sunod si Kuya Bert ang panganin na babae. May asawa na. Pero kapitbahay lang namin. Itong si Kuya ay pansamantalang tumigil sa kolehiyo. Nagbago kasi ang isip at gusto niya mag-shift na ibang kurso nun. Nung maghahapunan na sana kami ay biglang dumating si Franz. Akala ko kung sino yung nakatambay sa may kamalig sa bukana ng bakuran. Pagsilay ko, si Franz pala. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko kasi nga tutuksoy na naman ako nito. Wika ko na lang, mamaya na ako kakain. Wala pa akong gana. Mabilis kong nilapitan si Franz at nagtanong kung bakit napabisita. Nakakasyual ito ng kasuotan, tapos nakasando lang. Basta gusto lang kitang dalawin. Tinanong ko ito kung manliligaw na siya. Hindi. Walang hiya ka naman ganito ba yung suot ng manliligaw? Kinukutuban ako Baka kasi hamakin ng mga tambay tong bahay nyo. Pupumasok ka na lang sa loob. Wika ko'y sasamahan ko siya doon. Dagdag ko'y nasobrahan yung pagiging matapang niya. Kalmahan niya lang, kahit bahagya lang, dahil baka kung mapalo pa siya. Hindi naman may pagkakaila na pasaway yung si Martilo. Kahit na ilang beses ngang nag-guidance hindi pa rin tumitino. Kahit alam kong tutuksuin lang ako ng mga kasama ko sa bahay, hinila ko itong lalaki. Sabi ko doon na lamang kami sa beranda. Huwag dito, maraming lamok. Tumanggi ito. Huwag daw. Ako na lang daw ang umuwi pero pinilit ko yon. Hanggang pumayag na lang. Ang init ng kamay niya. Para bang nilalagnat. Kaya nagtanong ako noon kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Sabi niya hindi. Tinanong ko siya kung bakit mainit siya. Ngumisi lang si Franz. Huwag ko na daw pansinin. Basta wala siya umanong sakit. Nasiwa ako sa presensya niya. Bukod sa mainit ay para ding ang hirap huminga. Sa kabila noon ay hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin gaya ng sinabi niya. Binati niya yung mga magulang ko. Kasalukuyang naghahapunan sila. Inaya itong si Francis pero tumanggi. Doon sa beranda, nakikiramdam ako sa kinikilos niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon ko pa lang siya napansing ibang-iba. Kasama na dyan yung nangyari kanina. Ang likot ng mga mata. At para bang sinisipon kasi nga singot ng singot. Nagbukas ako ng usapan patungkol doon kila Martilo. Nawika ko pa. Tiyak
nadala ang mga yon dahil sa sinapit kanina. Pero ayon dito kay Franz ay hindi umano. Sakali umanong lumalim ang gabi at pinili niyang naroroon pa din siya. Hayaan ko na lang daw. Kahit paabuti ng umaga, mananatili siya sa bahay namin. Takang-taka ako nun. Parang baliw na itong lalaking ito eh. Tinatanong ko naman kung ano ba talaga ang problema. Paulit-ulit lang na sinasabi na posibleng manghamak daw ang grupo ni Martilo. Huwag ko daw ipaalam sa mga magulang ko na mananatili siya doon. Basta magtiwala lamang daw ako sa kanya. Lumalim ng lumalim ang gabi. Etong si tatay, sinabing bakit hindi daw umuuwi pa itong si Franz. Ako nang nagpaliwanag. Lumapit ako at binulungan ko ang tatay. Sinabi ko na lang na nanliligaw ito. Napangiti naman ang padre di pamilya. Tumanguyon at sinabing hindi daw sila mangdidistorbo. Gaya ng nabanggit ko, gusto nila si Franz. Sino bang hindi bukod sa mabait, may itsura, moreno, maganda mga mata. Mapupungay na may makapal na kilay at matangos na ilong. Parang anak ng Arabo. Pero katamtaman na yung tangkad niya. Nasa 5'6". Balbunin. Kulot ang buhok. Mag-aalas 10 na noon ang pinili kong magpahinga. Nabagot ako dahil nga walang kausap-usap. Panay lamang ako kalikot sa mga kuko ko sa paa dahil may mga gamit pang manicure naman si nanay. Tumangulang itong si Franz. Tapos mahinang sinabi na doon lang daw siya sa may kamalig sa bukana ng bakuran. Pabor ang silid ko sa biranda kaya makikita ko lang siya kapag sumilip ako sa bintana. Sila nanay at tatay, nasa kasunod na silid. Habang si kuya, doon naman ito sa likod lagi natutulog. Bantay yun sa mga alagang manok at baboy namin. Sa kulungan ng baboy ay may lautin sa itaas banda. Doon siya natutulog. Naiinda naman ito ang amoy ng mga baboy. Binuksan ko lang ang bintana para sakaling may mangyari sa labas. Marinig ko kaagad. Ilang mga sandali lang matapos kong humiga. Kumalampag ang bubungan namin. Sunod-sunod ang kalampag na ito na para bang may nangbabato. Nabulabog kami nun. Nagmumura ang tatay at kaagad lumabas. Ako'y nakasilip lamang sa bintana. Tinatanaw ko kung saan banda ang nambabato. Kasabay naman ito'y sinisipat-sipat ko din si Franz. Hindi ko makita si Franz doon. Patay kasang ilaw doon sa kamalig. Para bang pinihit ni Franz ang bumbilya. Gawa ng bukas naman lagi ito. Gumala si tatay tapos patuloy sa pagmumura. Hanggang sa lumabas na rin ako noon at si nanay naroroon sa may sala. Nakasilip. Tinungo ko yung kamalig. Walang tao. Pinihit nga ni Franz ang ilaw. Dahil nang ibalik ko ito, nagkaroon ulit ng liwanag. Maya-maya ay may sumigaw doon sa may bandang unahan. Sa kabilang parte ng daanan. Tubuhan doon banda at talagang itong nagsisisigaw para bang may nag-aaway. Pupuntahan ko sana kaso sinabihan ako ng tatay. Sabi pumasok daw ako sa loob. Kinukutuban talaga ako na totoo ang mga sinasabi ni Franz. Na baka manghamak nga ang grupo nila Martilo. Yung pambabato kanina, yun na yun. Kahit pa pinapapasok ako sa loob, pinilit kong pumuslit doon sa may kamalig. Hanggang sa nakakita na ako ng may tumatakbo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Kamag-aral ko ito na kasama ni Martillo na na-kick out. Si Julio. May sumunod pa. Ito yung isa ding nasibak, si Dave. Itong mga binanggit kong pangalan, hindi nila totoong katanyagan. Tinungo ko. Nakasunod naman sa akin si tatay. May bit-bit itong itak. Sirit talaga ng takbo ang mga yun patungo sa main road. Huminto ang mga ito doon sa bandang crossing. Pero may umaalingas-ngas pa sa loob ng tubuhan. Sumigaw si tatay at sabi ano raw ang nangyayari. Hanggang sa isang nakakapangilabot na tinig ang narinig namin. Animoy umaangil na baboy yon.
Kasunod naman noon ang boses ni Martillo na nagmamakaawa. Huwag daw siyang papatayin. Sabi ni tatay may inaaswang daw. Hinila ako ni tatay pabalik doon sa bahay at kumuha siya ng flashlight at binalikan ng lugar. Mura ako ng mura noon. Kung may aswang, di dapat hindi na nilang pinuntahan. Kala ko kasi yung pag-uwi namin pagtatago na ito eh. Hinatid lang pala ako. Susundan ko sana kaso ang higpit ng pagkakawak ni nanay sa kamay ko. Si Kuya Bert, nagising. Kitang-kita ko na tumakbo ng mabilis at pinuntahan si tatay. Sa may gilid ng bahay dumaan. Nakapaalang tapos may bitbit na itak. Hindi na magkamayaw ang diwa ko. Natataranta ako na may kasamang pag-aalala. Sabi ko sa nanay ko bitawan niya ako at baka kung mapano pa sila ni tatay. Pero wala. Sabi ni nanay ay huwag daw. Hayaan daw sila dahil nga mga lalaki naman ito. Sabi ko may aswang. Wika naman ni nanay ay alam niya kasi nga ultimong siya ay narinig ang kakaibang tinig kanina. Ilang mga sandali. Sunod-sunod na putok ng barilang umalingaw-ngaw sa lugar. Kasabay naman ito ay nakita ko si Martillo na lumabas sa tubuhan at may hawak na baril. Yun palang nagpaputok. May masaklap na balak ang pasaway na ito. May baril eh. Hanggang sa lumabas na sila tatay at ganun na lamang ang pagkagulat ko noon kasi nga, paika-ikang naglalakad si tatay. Inaalalayan yun ni kuya. Dito ay hindi na ako nakapagpigil pa. Sinalubong ko sila noon at inalalayan si tatay. Hayop na mga tambayan. May baril at binaril si tatay. Mabuti sa may hita lang tinamaan daplis. Sabi ko bakit naman kasi pinasok pa yung tubuhan alam nang may kaguluhan. Ang aswang. Yung aswang yung napuruhan ng mga bala. Umarang sa akin ang magpaputok na yung maldito eh. Tinulak niya ako at sinabing tumakbo ako. Tinulungan ako ng aswang. Tinamaan siya sa may bandang tiyan at sa may bandang leeg eh. Hindi ako nakapagsalita. Naguguluhan ako kung bakit tinulungan si tatay ng aswang. Yun pa naman yung unang kinakatakutan ko noon. Nang makarating na sa bahay ay daplis lang sa hita ang tama ng baril. Gilid na gilid lang talaga. Ang dami ng mga tao na bulabog ng lugar. Ultimong ang kapatid kong babae na may asawa na naroroon. Ito ang nagmungkahi na dalhin si tatay sa ospital pero sinabi naman ng tatay Gislaw na hindi na kinakailangan. Mas dapat umanong tulungan yung aswang na tumulong sa kanya kasi nga malala ang tama ng baril noon. Ginalugad ng mga kapitbahay namin yung pinangyarihan. Napakaraming nagkalat na dugo. Walang aswang ang natagpuan pero may mga tumpok ng bato doon. Yun na siguro ang pambato sa amin. May dumating na kapulisan pero wala eh. Ganun talaga yung mga ito. Puro pagtatanong. Sinabi ko naman ay may hawak na baril mag-aral ko na na-kick out. Niwala ang mga ito sa sinabi kong tao pero sa aswang hindi. Baka daw malikmata lang. Etong si Martillo pinuntahan ng kapulisan pero wala sa bahay. Ultimong yung mga kasama wala din. Puyat na puyat ako nun. Pero pinili ko pa rin pumasok sa eskwelahan. Nakaabot sa eskwelahan ang nangyari sa amin. Sako-sako mga katanungan ang inabot ko. Ang iba'y sinasagot ko pero ang iba'y nababanas na ako nun. Paulit-ulit na lang. Alam niyo yung mas nakapagtataka, Sir Seth. Hindi ko nakita si Franz. Wala siya. Takang-taka ako nun. Ni isang beses ay hindi ito lumiliban. Nakakaramdam ako ng hindi maganda ng sitwasyong ito. Hindi ko naman mapagtanto kung naroroon siya kagabi kasi nga aswang lang yung naroroon eh. Pero may sumasagi sa isipan ko. Hindi kaya si Franz yun? Niligtas si tatay eh. Sa kabila ng lahat ay hindi ko muna sinarang pag-iisip ko. Baka iba lang yon. Naisipan kong puntahan si Franz. Ang problema, sa tagal na naming magkakilala ay hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ilaya din yung kanila. Pero gaya ng nabanggit niya patungong bukid kaso nga lang,
Walang detalye sa kung saan ba talaga. Hanggang sa biglang nagmarka sa diwa ko nang magtanong doon sa mga habal driver. Wika ko sa sarili ko kapag uwian na, pupuntahan ko ito. Yun nga yung ginawa ko. Sumaglit muna sa amin. Nagbihis at nang malingat ang mga magulang ko, sumibat ako nun. Alam ko naman kasing hindi ako papayagan ng mga ito kapag nagpaalam pa ako. Malalakad lang ang terminal ng habal. Nagmamadali ako nun. Kasi nga hapon na at tiyak na aabutan ako ng dilim. Nung makarating na sa may habal terminal, nagtanong ako sa kung saan nakatira yung estudyanteng kulot ang buhok at may itsura. May suki pala doon ito. Sumabat ito at sinabing si Franz Baumano. Tumango ako at sinabi kong ihatid ako doon. Sumakay ako sa habal. Bukid nga. Pero hindi gaya ng lugar talaga nila Franz kung saan sila nakatira dati. Malapit lang kasi yan sa Balinsasayaw. Pagkababa ko ay tinuro lang kung saan ang daanan. May papasok at may natatanaw akong bahay. Sabi ko, sana ito na yung bahay at hindi na ako pahirapan pa. Magtatakip silim na eh. Napapangmura nga ako, dapat umabsent na lang pala ako kaninang tanghali. Etong bahay na nakikita ko mula sa kalsada, kagad akong bumati nang makakita ako ng tao. Malaking bahay na naangat ang sahig sa lupa. Babae yung bumungad. Kaidaran lamang ito ng mga magulang ko at kawangis ni Franz. Ito yung nanay niya. Dahil nung magtanong ito kung anong sadya ko at sinabi kong si Franz, kagad naman niyang inamin na anak niyang binata. Tinanong ko kung bakit hindi ito pumasok. Sabi nito, hindi daw ba? Kagabi daw kasi nagpaalam ito na uuwi daw siya sa bahay ng lola niya. Maagang umalis, mga 6:00. Hindi pa daw bumabalik. Niyaya niya akong sumaglit muna. Pangalanan natin yung ginang na ito na Nanay Pasit. Dagdag nito ay ano ba daw ang pangalan ko. Sinabi ko naman kaagad yon. Napatakip ng bibig ang nanay ni Franz tapos lumapit sa akin at tinitigan akong maigi. Pagkagandang dilag pala itong nobya ng anak ko. Umari ka, akit ka muna sa bahay. Wala dito yung tatay niya. Bugtong na anak lang namin si Franz. Sumunod ako sa matanda. Umakyat ako ng bahay at doon ako sa beranda pumuslit. Maya-maya ay nakita ko si Franz na paparating. At nang makita naman ako nito, biglang kumabig yun sa kakahuyan na parabay nahihiya. Kagad ko itong pinuntahan. Hindi ako nakapagsabi doon sa nanay nito na ipinagtitimpla ata ako ng kape noon. Tinungo ko kung saan siya nagtago. Wala doon. Napakabilis maglaho. Kakahuyan yun eh. Hindi naman ganun kaliblib. Ginalugad ko ang lugar kasabay ng pagsambit sa pangalan niya. Nakarating na lamang ako doon malapit sa pangpang pero hindi ko siya nakita. Pakiramdam ko, nagtago lang talaga ito. Magaling kasi ito magtago eh. Minsan nagugulat na lang ako na nasa tabi ko na pala. Tinawag ko siya na magpakita siya at magdidilim na at uuwi na ako noon. Hanggang sa nakarinig ako ng lagitik na maliliit na tangkay. Nakita ko siya. Nanlaki ang mga mata ko kasi nga may mga mansya ng dugo sa katawan niya. Hindi ako nakakibo. Nakakayuko lamang ito na para bang malungkot. Hawak niya ang tiyan niya noon. Lumapit ako. Sabi ko anong nangyari sa kanya. Hanggang sa may nakita kong sugat sa may gilid ng leeg niya. Butas yun. Gulat na gulat ako sabay tabon sa bibig ko. Dahil naalala ko ang mga sinabi ni tatay na yung aswang ay may mga tama ng baril at tugma ito sa kung anong nasisilayan kong sugat dito kay Franz. Sa tiyan at sa leeg. Niyakap ko ito. Kahit pa man alam kong siyang aswang ay hindi ako natakot. Awang-awa ako sa kanya. Sabi ko dapat hindi na lang niya kinakailaman sila Martilo. May dalang baril at nabaril pa siya. Alam mong lahat? Paano? Sinabi ko sa kanyang alam kong siya ang humarang kay tatay. Kaya't siya ang tinamaan ng bala.
Hindi alam ni tatay na siyang aswang. Na ako lang ang nakakaalam base sa nakita kong mga sugat niya. Sabi ko sa mama siya, dadalhin ko siya sa ospital. Wag na, gagaling to. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi ka takot? Alam mong aswang ako? Sinabi ko namang hindi ako natatakot sa kanya. Tinanong ko pa siya kung sigurado ba siyang hindi siya dadalhin sa ospital gawa ng tila nahihirapan siya noon. Hinigpitan ko yung yakap. Nagpasalamat ako sa pagsakip niya sa tatay ko. Pero pinagalitan ko pa rin ito kasi nga hindi naman mangyayari yun kung hinayaan niya lang. Kapag hindi ako gumawa ng paraan, papatayin kayo ng mga yun. Galit na galit sa'yo si Martilo. Ba't ko alam? Gabi-gabi ko kayong binibisita at inaalam ko yung lahat. Mga adik yung mga yun. Bago ako pumuslit sa inyo, pinuntahan ko muna si Martilo. Nandun yung mga kasama niya. Tama ako ng hinala. Kung hindi ko pinuntahan at hindi ako pumuslit dun sa bahay niyo, malamang may mangyayari talaga sa inyo. Hindi ko hahayaan na saktan yung mga taong tumator sa akin na tao. Yung mga taong mababait. At isa ka sa kanila. Dinala ko siya sa bahay nila. Gulat na gulat ang nanay niya. Inamin ko sa nanay na alam ko ng aswang sila. Huwag mag-alala dahil ako lang ang nakakaalam nito. Naseramonan ako ng nanay niya. Hindi daw lahat sila aswang eh. Ang tatay lang doon ni Franz at si Franz. Ito ang dahilan kung bakit sila lumikas sa dating lugar dahil nga pinag-iinitan sila ng ibang aswang doon. Dahil itong si Franz ay galit umano sa katulad niyang aswang. Lalo na yung ubod ng sama. Yung pag-uusap namin yon, alam kong naging bukas kaagad ang nanay niya sa akin. Pero kung ibang tao lang siguro nako, sino nga amin, di ba? Bumalik sa eskwelahan si Franz. Yung mga pasaway ay nadakip ng pulis. Itong Martilo, napakaraming sugat. Kalmot, halos lumuwa ang isang mata. Naiisip ko na mabuti na lang at hindi pinatay ni Franz. Dito ay mabilis na naghilom ang mga sugat ni Franz noon. Manghang-mangha talaga ako noon. Isipin yung isang araw lang. Mula noong mga sandaling pinuntahan ko siya at kinabukasan nagkita kami sa eskwelahan. Wala na yung sugat. Pilat lang ang meron sa kanya. Bumalik sa normal ang lahat. Mas naging malapit kami sa isa't isa. Panay na itong bisita sa akin. Bumibisita din naman ako sa kanila. Yung tatay niya tuwang-tuwa na makita ko tapos nagpasalamat ito at tinanggap ko raw yung anak nila. Para lang daw ang nanay ni Franz na tawang turing sa kanya imbis na aswang. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin at ilang beses ko nang nakitang may sumpong ito. Pero hindi lumalabas ng bahay. Kapag tahimik lamang ito at napakainit niya, yun na yun. Pero hindi ko nakita ni isang saglit ang buong aswang niya. Hindi ito pinakita ni Franz sa akin. Yung tatay ko raw nakakita na sa buong anyo. Kung ganun, napakapangit pa lang talaga. Parang tao na may ulo ng aso daw ayon kay tatay. Ang ikinatutuwa ko lang, kaya niyang kumain ng kinakain ng normal ng tao. Pero mahilig siya sa kinilaw. Kinilaw na suka lang ang sausawan. Pagkatapos ng college ay nagpakasal kami. At sa kasalukuyan, isa si Franz sa mga magigiting na kapulisan.